Magandang lalaki, babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia. At ito ang Tulong ko pa sa Maglob at sa BFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng kaalaman para sa buhay na mas matagumpay Mas at masaya. mas makabuluhan. Kapamilya, alam mo bang may mga taong malungkot kapag Pasko? Malamang ang tanong mo ay, bakit? Di ba dapat Merry ang Christmas? Ikaw, Merry kaya ang Christmas mo? Good news po, mamaya pag-uusapan kung ano-ano ang mga dahilan bakit may mga taong hindi masaya tuwing Pasko at paano ito masusolusyonan. Sa ating episode na, Sana maging merry ang Christmas mo! At pag-uusapan din natin ang mga power of giving. At hindi lang yan, ang importance din ng reward. Yan, pero bago ang lahat ng yan, muli po maraming po salamat sa pamatuloy niyo pagsubaybay ng tulong ko pa sa inyo. At bago ang lahat, mag-shoutout lang ako and happy birthday to Tita Terry Moreno, ang beautiful wife ni Tito Gimo Moreno. Tita Terry, I pray that God will bless you above and beyond what you can expect or think or even ever imagine. Okay, simulan na po natin ating programa ng Tulong Pampagana. At syempre, hatid sa inyo ng Earth Baby. Dahil ang paniniwala po namin, one idea can change your life or one story can change your life. Ngayon po, makinig po kayo sa napakagandang kwento na makakapulutan nyo po ng aral at pwede magpaganda ng ating. Alam nyo, ang kwento natin ngayon tungkol sa 3 kinds of ears. Tatlong klaseng tenga. Anong klaseng tenga meron kayo? So alam nyo ba, ang isang teacher po ay nagpakita ng 3 Christmas toys to a student and asked the student to find out the differences. Parang alin lang na iba, di ba? All of the 3 toys seem to be identical. Parang magkakapareho yung kanilang shape, size, and material. Pero after keen observation, the student observes holes in the toys. May butas. May butas yung toy. Okay. So yung first toy, merong hole in the ears. Tenga. Oo. Yung second toy naman has holes in ear and mouth. So isa, sa tenga lang, isa, tenga at bibig. Okay. Yung third toy naman has only one hole in one ear. Pero, Isa lang. Then, with the help of a needle, karayom, no? The student puts the needle in the ear hole of the first toy. At ang nangyari, the needle comes out from the other ear. Lumabas. sa kabilang tenga naman. Okay. Yung second toy naman, when the needle was put in the ear, the needle po came out of the mouth. Yan. Lumabas sa bibig. Yan. At yung pangatlong laruan naman, when the needle was put in, the needle did not come out. Nandudun lang sa loob, hindi makalabas. Siguro, tanong nyo, ano yung matututunan natin dito? Ito, nakinig po kayo mabuti. Napakaganda po nito. Pero alam niyo ba, the teacher said, first toy represents those people around you who give an impression that they are listening to all the things that you care for. Nakikinig. But they just pretend to do so. Kasi, yung kabilang tenga, butas, lumalabas po sa kabilang tenga. Parang dumadaan lang po sa tenga, pero hindi siya talaga concerned sa napapakinggan niya. Tama. And after listening, as the needle comes out from the next ear, the things you said to them by counting on them are gone. Parang kala nakinig mo lang, pero wala naman po inunawa sa mga pinagsasabi. yung second toy naman represents those people who listen to you. Butas yung tenga. Oo, all your things and give an impression that they care for you. Yan, at nakinig Yeah, naman. oo. But as in the toy, the needle comes out from the mouth. In the mouth. Lumabas Sa naman. bibig. Oo. Sabi niya, ito daw yung mga tao na will use your things and the words you tell them against you by telling it to others and bringing out the confidential issue for their own purpose. Ito may mga tao nakikipagkwento sa inyo para nyo pakismisan kayo o para ikwento kayo sa iba. Sa Yung iba. una, nakikinig sa iyo pero parang walang nangyari. Oo. Yung pangalawa, nakinig sa iyo mabuti, talagang bakit? Ano sa intention? Kwento sa iba. Oo. Pero yung pangatlo naman, the needle does not come out from it. Hindi lumabas yung karayo. Sabi niya, these kinds of people will keep the trust you have to have. Sa kanila lang yun. And they are the ones you can count. Ito po tatlong tenga, may iba-ibang labasan. Ang pag-usapan po natin,
Paano natin ma-apply ito sa atin sa buhay at ano matututunan natin? Ang ganda po dito, makinig po kayo, lalo na po sa coming Christmas, marami kayong madidinig. Marami kayong kwentong malalaman. Ang tanong, anong gagawin nyo sa mga bagay nito? Ito, number 1. Okay, number 1, be careful with ear-to-ear people. Yung ear-to-ear. Kasi people who seemingly listen but really don't care. Nakikinig pero wala naman siya. So, may mga tao pong ganyan. Alam nyo, nandyan siya, nakikinig siya. Pero sa totoo lang, nakikinig lang pero wala talagang pakialam. Dumadaan lang po sa tenga niya, lalabas sa kabilang tenga, parang wala nangyari. Parang sabi niya, tulungan mo naman ako kung hindi ka tulungan. Pag-pray mo naman ako, pero hindi ka pa nag-pray. So, ito po yung mga taong parang sinasayang nyo lang po yung oras nyo pag nakikipag-usap kayo sa kanila. Kasi wala naman pong magandang resulta yung pakikipag-usap nyo. Kung may kilala kayong ganyan, iwasan nyo na po yung mga tao niya dahil sinasayang nyo lang ang oras. Yung pangalawa naman, sabi nga, be careful with ear-to-mouth people. Mag-ingat Nakaw! daw kayo dyan. Ito yung mga taong nakikinig sa'yo, pero gagamitin yung mga sinabi mo against you. Mas maganda pa yung una. At least nakinig, pero walang galong damage sa'yo. Ito po yung pangalawa. Makikipagkwentuhan sa'yo over breakfast, over lunch, over dinner. Tapos ito, tama-tama, over Noche Buena, over Noche. Dami yung kagwakwentuhan. Kung minsan po, nagiging at ease kayo sa taong yun, nagkukwento yung iba yung personal things sa buhay niyo. Delikado po yan. Pag yung tao po yan, ear to mouth. Bakit? Lahat ng nadinig niya, baka makwento niya sa iba. Kung minsan, out of, hindi naman niya sinasadyang makasira. Kaya lang, out of gusto niya lang lumabas na ikukwento. O walang maikwento. Nati chismis, delikado. Ang masakit po, makikinig para gamitin yung mga nadinig niya para siraan ka. Mas malaking problema po yun. Kaya po, ingat po kung sino kakausapin nyo. Hindi po masama makipag-usap, pero kung tingin nyo ear to mouth to, kwento nyo lang superficial information. Huwag kayo magbibigay ng mga confidential, dangerous information na pwedeng magamit against you. Ingat sa mga At ang masakit pa niyan, minsan may dagdag bawas pa. Yan po ang problema ng chismis. Dadagdagan, mabawasan. Kaya ingat po, lalo na po itong darating na Pasko. Maganda po makipagkwentuhan, pero alamin niyo po kung sasabihin at hindi. Lesson number 3, treasure ear to heart people. Yan. Ito daw yung i-cherish mo. Yung mga people who listen and really care. At saka, kanya na lang. Yan. So, nakinig po, nilagay sa puso, malamang ipagpe-pray ka, malamang iisip siya ng paraan para matulungan ka. Pero yung informasyon na binigay mo, inyo lang. Yan po ang hanapin yung mga tao. Kasi po, kung minsan nangangailangan talaga tayo Pero hindi ko natin kailangan yung problema natin malaman pa ng iba. Itong taong to, pinili natin na alam natin makakatulong. Yun po ang hanapin nyo. Kung meron kayong ganyan, cherish those friends and people around. And number 4, be careful with people around you. Ayan, ingat. Ingat. Kasi po, kung minsan nagsasalita tayo, may tatlong klaseng tao sa kapaligiran mo, sabay-sabay, lalo na Pasko Sasalita ka, nakakinig yung auntie mo, kakumpare mo, kapatid mo, pinsan mo, lahat yan. Itong problema, may ear to ear yan, may ear to mouth yan, may ear to heart yan. Ingat. Kaya dapat po, pag mga general conversation, dapat ang mga topic mo general din. Huwag ka magbibigay ng mga confidential o sensitive information. Delikado. Mag-ingat, lalo na ngayong Kapaskuhan at holidays. Marami tayong nakakausap. Maraming kwentuhan. Okay, by the way, bago tayo mag-break, meron kaming importanteng announcement kung kayo ay naghahanap ng outstanding and trusted, ito mapagkakatiwalang immigration lawyer with expertise and compassion, lalo-lalo sa mga Pilipino, tawagan lang po ang 747-214-7474. Pwede po kayo makipag-konsulta po sa lawyer na po ito na napakagaling. May concern po kayo. Yung especially initial consultation, libre hindi pa kayo gagastos. Yes. Ang gagawin niyo lang po, ngayon lang, even right now, kung may concern kayo, email niyo po yung concern niyo sa tulongko@gmail.com. Lagay niyo po yung issue doon at tatawagan po namin si attorney para kausapin kayo, bigyan kayo ng legal advice on what to do and what not to do. Or mag-email lang sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. At syempre, for your immigration medical exam and Form I-693 completion, bisitahin lang po ang Atala Medical Group at 557 and Maclay
San Fernando, California. O tawagan ng numero 818-639-0209. Or email tulongkopasamoglobal@gmail.com. Magbabalik pa po ang tulong ko sa maglo. Huwag bibitiw! Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global. Ako pa rin po yung kapamilya, Avelyn Garcia. Bago natin pagpatuloy ang topic sa araw to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Mga besh! Alam nyo ba na ang life insurance with living benefits ay parang BFF mo? Or best friend forever? Hindi mo laging napapansin pero laging nandyan, ready to support in times of need. Ang tunay na BFF, hindi ka iniiwan. Ganon din ang life insurance with living benefits. Sa biglaang gastusin, sakit, aksidente, o pagkawala ng income, nandyan ito para sumalo, tumulong, at magbigay ng kapanatagan. Ano ang benefits ng life insurance bilang iyong BFF? Una, laging maaasahan sa panahon ng emergency, may mahuhugot kang tulong. Pangalawa, nagbibigay ng peace of mind. Hindi ka matatakot sa future dahil may protection ka. Pangatlo, suportado ka habang buhay. Hindi mo kailangang maghintay hanggang huli para maramdaman ang benepisyo nito. Ang tunay na kaibigan, hindi lang nandyan para sa saya, kundi lalo na sa pagsubok. At ganun din ang life insurance with living benefits. It is not just to protect your family in the future, but it is also for you. So ask yourself, may BFF ka na bang maasahan sa panahon ng pangangailangan? If not, now is the best time to have one. Dahil sa buhay, hindi lang mahalaga ang may kaibigan. Mas mahalaga ang may proteksyon na BFF na hindi ka pababayaan. Ito po si Gina Criste na handang tumulong sa iyo. So don't wait until accidents happen. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Call or text me at 323-244-9784. Until next time! Maraming salamat, Gina! Naku, for more information about life insurance, email us at tulongkopasamoglobal@gmail.com. Okay, dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Alam niyo po, ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto naming mas gumanda ang buhay ninyo, magbibigay kami ng tips para mas gumanda ang buhay. Itong tanong ko, are you a leader, a parent, or authority figure influencing others? Alam niyo ngayon, I want to discuss two powerful forces that not only transform individuals but also shape cultures, build leaders, and elevate entire communities. Alam niyo po, itong dalawang forces na to ay ang importance of rewarding performers and the power of giving. Naniniwala ako that when these two come together, they create a movement that is uncommon. Recognizing excellence, alam niyo, is not a luxury. It is a necessity. Ito ang dahilan. Kasi rewarding excellence ignites motivation. Di ba alam naman natin that people don't grow where they are neglected. They grow where they are celebrated. Di ba when we reward our children for performing well in school or nag-perform ng maganda sa stage, they are motivated to achieve even more, di ba? So also in companies, when top performers are honored, the entire organization rises with them. And the same is true when we reward top team members in our company. So, lalo na itong Kapaskuhan, di ba? Baka may pagkakataon na i-reward natin yung mga taong nagsilbi sa atin for the entire year. Number 2, rewards builds. A reward is not just a prize. It is a message. Ang mensahe nito ay, we see you, we value you, we honor your hard work.
This fuels loyalty, unity, and unstoppable momentum. Pangatlo, number 3, rewards inspire others to strive for greatness. Alam nyo, when people witness extraordinary achievements celebrated, nakikita, oh, wow, you are celebrated, wow, you are rewarded. A spark is ignited. So if they can do it, maybe I can do. So yun ang nasa isip mo. Kung kaya niya, kaya mo rin. This is how organizations scale impact, through inspiration. So kung may kilala ka or gusto mong i-reward ang kapamilya mo, kaibigan or empleyado, this is the right time. Number 4, rewards reinforce core values. So what you reward becomes what your culture repeats. Number 5, rewards make success unforgettable. Kasi yung achievements, nag-fade yan. Achievements fade, as achievements sometimes are not being remembered. But experiences, memorable, extraordinary experiences, stay with people for life. And this is exactly what I witnessed recently. Kamakailan lamang po, I had the privilege to be in Sydney, Australia. A company called Premier Financial Alliance or PFA awarded a luxurious prize to their top performers, no? Ang tawag nila dito is the Super Trip 2025, which took place in Sydney, Australia. Alam nyo, the celebration of these top performers during the Super Trip is not just about the destination. It serves as a tribute, a declaration, and a reward for the men and women who have exceeded expectations and embodied the company's values. You know what? I feel fortunate to have witnessed this event. Kaya thanks and shout out to the invitation from Gina Christie, one of our outstanding living benefits specialists. Well, if you remember, she educates our television viewers through the Tulong Ko Pasa Mo program, Usapang Life Insurance on TFC The Filipino channel. So because of her, I witnessed all of this. I witnessed the grand preparations, for an incredible trip with all expenses covered from airline tickets to various activities in Sydney, Australia. Alam niyo ba, the welcome breakfast set a tone of honor and excellence, while the welcome dinner celebrated every journey and milestone. Here, I witnessed the importance of rewards. No, ito yung sinasabi nating seeing it in action. The team members enjoyed a beautiful yacht exclusively booked for the group, complete with non-stop food and drinks. An exclusive trip to Taronga Zoo, in Sydney was private, intimate, and unforgettable. And here, I was given a privilege. Naobserbahan ko po the team members' appreciation during the moving feast dinner overlooking the iconic Sydney Harbour Bridge. You know what? The trip also included visits to the Sydney Opera House, where we learned about its history in a way that truly touched our hearts. An exclusive opera singer even rendered beautiful songs that serenaded each one. Each day began with a buffet breakfast that was not only satisfying but also filled with valuable lessons, talks, and conferences that continually fuel the team's motivation. Wow! You know what? I actually saw it in my very eyes. Reward in action. And the importance of this. And part of the reward is the experience of bringing a child in each one again at the Luna Park in Sydney. Enjoying all the games and rides, which brings a smile to everyone. And guess what? A surprise Thanksgiving dinner was held in an exclusive room at Luna Park where everyone enjoyed a touch of elegance. You know what? When I saw them, grabe, each dining experience felt like a wedding celebration. Truly special. The experiences in Blue Mountain, we went there, were terrific. Including a visit to Scenic World in Australia. Highlights included a ride on the world's steepest railway, yung Scenic Skyway, and an
elegant afternoon tea. And you know, the day concluded with a private shopping at David Jones. I witnessed how the company prepared the dazzling gala night. Beautiful, elegant, and unforgettable. This event featured a rags to riches theme where the celebration was a blast. There was endless laughter and appreciation, and the venue was elegantly decorated, filled with love as they honored the top performers. Alam niyo ba, grabe. This is actually what I saw, an example of rewarding top performers. This is not just a trick. It's a PFA's way of saying thank you for your hard work. You have earned this. The excellence deserve to be celebrated. And I admire and congratulations to PFA's founders and CEO David and Susan Carroll for your generosity, which is truly worthy of emulation. And I believe that their approach to giving back to top performers is more than just a reward. It reflects a genuine spirit of giving from the heart that we can all learn from. Dito, I realized that when individuals and organizations embrace generosity, blessings begin to flow. And I hope that this coming holiday season, itong panahon ng Kapaskuhan, as we welcome the new year, we will all embrace the joy of giving because the benefits are endless. Here are some of the powerful benefits of giving. I realize giving creates purpose. When you give, your life gains meaning beyond personal success. Number 2, giving attracts blessings. A generous life is a blessed life. Opportunities flow to those who freely sow in others. Number 3, giving strengthens relationships. People gravitate toward generous hearts. Giving builds trust, loyalty, and deep connection. Not only that, giving transforms communities. Kaya nga, PFA is a perfect example. Their mission is focused on families who need solutions. Today, not just for tomorrow, no, today. Not policies that only matter when they die. Through accessible living benefit, giving hope, protection, solutions, empowerment. This is generosity in action. And number 5, giving multiplies. Everything you give back, you give, comes back. Pressed down, shaken together, running over. That's why when I saw them, they're so blessed. So let us be reminded as we apply these principles in our daily lives. Giving lifts, giving empowers, giving expands our capacity, giving open doors, and rewarding excellence builds a culture of greatness. So today, let's choose to give more, reward more, celebrate more, serve more, empower more. Because when giving and recognition become your lifestyle, blessings flow. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan at mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-anong dahilan bakit yung mga tao hindi masaya tuwing Pasko at paano ito masusolusyonan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa magtutuban. Thank you. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Dick Garcia po muli. At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan nahanap tayo ng mga paraan para madagdagan ng ating kaalaman sa buhay. Pero bago yan, let's watch our simple reminders with lasting impact. Hi everyone! We're here again for another simple reminders. With lasting impact. So today, let us slow down, take a deep breath. And reflect on something we tend to overlook. In a world full of distractions and constant noise, remember to be present. Presence is one of the greatest gifts we can offer. That's correct.
And when you sit with someone, with your spouse, your kids, a friend, or even a coworker, give them your undivided attention. Set aside the phone, the checklist, the mental rush. It may seem small, but it communicates something powerful. And sometimes that's exactly what a person needs to hear. So today, choose presence. Show up fully wherever you are. This is Erica Garcia. And Evelyn Garcia reminding you that presence builds trust and strengthens relationships. Simple reminders, lasting impact. Maraming salamat! Again, for more life lessons, subscribe now to Simple Reminders, Lasting Impact, YouTube channel. Okay, kapamilya, alam mo bang may mga taong malungkot kapag Pasko? Alam mo ba yan? Malamang ang tanong ay, bakit? Eh di ba dapat Merry ang Christmas? Tama po kayo, yun po yung dapat. Kaya ang batian natin, Merry Christmas. Pero ito po ang masakit na katotohanan. This is the truth po. May mga tao, sana hindi marami, na malungkot tuwing Pasko. Kaya ikaw, magiging masaya ka ba sa darating na Pasko? Sagot namin, sana. Sana all, okay. Good news po sa araw nito, pag-uusapan po natin. Ano ang mga dahilan? Bakit may mga tao ang hindi nagiging masaya o malungkot tuwing Pasko? Pero di tayo titigil dyan. Hahanapan natin ito ng solusyon. Sa ating episode na, Sana maging merry ang Christmas mo! Kung ikaw to, yung po ang panalangin namin. So, isa-isayin po namin yung mga problemang nagiging dahilan ba't nalulungkot ang isang tao. Kung ikaw to, hanapan natin ng solusyon. Kung may kakilala kayong ganito, tulungan niyo po silang mahanapan ng solusyon ng problemang pinagdadaanan nila. O, isa-isayin natin ang pwedeng maging dahilan bakit malungkot ang Pasko. number 1, malayo sa pamilya. Ayan, totoo po. Napakadami po tayo, lalo na yung mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Malungkot po sila pag Pasko. Kasi alam po natin, ang saya-saya ng Pasko sa Pilipinas. Ang dami. Party, Noche Buena, ang dami. September pa lang, Pasko na. 3 na. Oh, so ngayon po, kung ikaw ay OFW at nasa ibang bansa, walang ganong Pilipino, lalo na yung mga lugar na walang, ang lungkot po pag Pasko. Bakit? Wala yung ating mga At ang kasama kanta sa niyan ay Pasko na sinta. Pasko na sinta ko. Hanap-hanap. Hanap kita. Alam niyo po yan. Yan po yung nararamdaman nila. Lalo na yung mga sa Middle East. Naku. Kasi doon, walang Pasko. Unlike for example sa Amerika, Europe, sa Asia, meron pa eh. medyo may Oo. semblance po ng Pasko na nakakabawas ang lungkot. Pero lalo na po sa mga Middle East countries, normally hindi po ganun sila Pasko. Lalong tumitindi ang Kaya ang solusyon, number 1, dahil ang sabi natin, kaya malungkot Malayo ka. sa pamilya, Kailangan- hindi lumapit. yan. Lumapit sa pamilya, pwedeng umuwi para sumaya. Kung hindi naman pwede, pwedeng Maghanap sa ibang solusyon. Mag-zoom. Usapan natin mamaya. So, unang-una po ito. Ang unang solusyon, kung nalulungkot ka sa Pasko dahil malayo, di lumapit ka. Sana i-schedule po natin ang ating bakasyon tuwing Christmas. Hindi mo na ako pwede makauwi ng at least every other Christmas. My point is, may solusyon yung problema mo. May sabi, sir, magastos. Yan po kailangan yan. Life is a trade-off. Walang may lungkot. Pero pwedeng sumaya, may gasto. So pagpipilian mo, hindi mo sila kasama, pero makatipid ka. Mapadala yung pera. Or kasama mo sila, pero malaki magagastos mo sa pamasahe. Oy, pwede pa ha, yung paglapit na pwedeng papuntahin mo sila nasaan. Yun naman, isang option Oo. naman yun. Sa lagay na ikaw ang umuwi, sila pumunta. Pwede yan sa taga Hong Kong ka nagtatrabaho, Oo. sa Japan, sa Singapore. Pwede po yun. Pwede. Kung kaya po ng inyong kapera. My point is, buto namin, hanapan ng solusyon. Ito, tanong, ano kulang sa ano ang pwedeng solusyon? Yan ang susunod natin mag-uusapan. Solusyon. Eto, number 2, piliin mong maging masaya kahit malayo Ayan! sa pamilya. Ayan! Oo, kumbaga magpasalamat, 'di ba? May Magpasalamat. cellphone! Na pwede kang tumawag. Oo, na pwede kang mag-Zoom. Yan! Pwede kang mag-Facebook. Yeah, mag-FaceTime. Diba? Pwede mo silang tawagan. So, magpasalamat ka, meron na tayong Viber. Yeah. Hindi ka to nung araw, di ba? Talagang maglo-long Yeah. distance ka pa, napakamahal, di ba? Messenger, Oo. may Zoom, at marami pa. My point is this, kung malayo ka nalulungkot, may paraan mo para paglapitin kayo ng konti. Siya na layo niya nga.
Kunin mo yung video, ilapit mo sa mukha mo, Ah. magkalapit na kayo. Eh, pwede, Pag-video call. ginagawa ko namin katatawa. Pero pwede po, may sabi, huwag mong pabayaan yung desisyon yung magkalayo. Take note, kayo nag-desisyon magkalayo, ay maging kalungkutan mo. My point is, nag-desisyon na kayo magkalayo. Piliin nyo nang maging masaya kahit kayo magkalayo. Nagkakaindi namin. Yung pong ibig namin sabihin, pwede pong hindi maging malungkot sa darating na Pasko kahit kayo ay magkalayo. Kumbaga, malayo ka man sa pamilya mo, Oo. pero merry pa rin ang Christmas Yun ang gusto mo. namin mangyari. Kung ikaw to, hello, hindi mo kailangan maging malungkot sa Pasko at kung magkalayo man kayo, pwede kang maging merry. Number 2, kaya daw malungkot, kulang sa pera. Ito, malaking problema na to. Sir, magkasama nga kami. Pero malungkot. Bakit? Hindi ka nabili ng regalo sa akin. Kung nabili ko makaliit-liit, yung anak ko nabili ko. Problema namin, pagkain namin, at tsubena. Kasi ang dami problema sa pera. Pag Okay, ganyan ang solusyon. Ano solusyon? Oo, pwede ka naman maghanap ng dagdag na Totoo pagkakakitaan yan. kung meron, di ba? O kaya pwede kang manghingi, Yan. o magbibigay. Yan! Pwede ka rin mangutang. Yan! Di pa namin sinabing gawin, pero may magpapautang, Yan. di ba? Pero ang point namin, wag mo hayaang maging sad ang Christmas dahil lang sa pera. Kasi sa totoo lang, hindi naman pera lang ang dahilan. Bakit? Totoo. Kailangan So, maging masaya. ang punto pa namin ito, kung pera ang magiging dahilan para maging malungkot, may solusyon nga. Correct. Di dagdag ka ng trabaho, mag-overtime ka, tapos mangaruling ka, kumanta ka. Ang dami pong pwedeng gawin kung talagang pera lang ang dahilan. Kung talagang pera, mayroon yun na, pwede kang manghingi, pwede kang mga... Sabi nga ang ng dami. isang kausap ko, kung pera lang ang dahilan dahil hindi mo nabibili ang gusto mo, bawasan mo ang gusto mo. Yeah, para hindi ka nalulungkot kasi Sorry. Makontento sabihin ka mo. kung anong meron ka. wala naman akong gustong bilhin, so hindi ako malulungkot. Hindi masaya. Oo. Tama, ganun. Prinsipyo na, no? Bawasan ang gusto mo para sumaya ka. Ano pa ibang solusyon? Number two. Oo. Number 2, masaya sana kung may makukuhang dagdag na pera. Sabi Paano kung wala? Paano kung wala? Parang kawawa naman daw. No? Wala, kulang ang pera. Malungkot. Ang matindi dyan, kulang ka na nga malungkot ka pa, dapat piliin mo Yan. pa rin maging masaya. Yun lang eh. Diba? Wala na iba. Naalala ko sabi ni John Maxwell, life is a matter of choices. Mhm. No? And every choice, you makes you. Totoo yan. Ang kasi, pinili mo na ang ganyan na sitwasyon. Alam nyo nang wala kayong pera. Wala na kayong nagagawa. So, pwede kayang piliin mo maging masaya kahit wala kayong pera. Ang masakit po, wala na nga kayong pera. Malungkot pa kayo. Oh. Isa, paano ka magiging masaya? Kulang ka sa pera. Take note. At may pera ka, kulang lang. So, kung ano man yung meron ka, pagsalu-saluhan nyo. Yung maliit na regalo, magpatuwa kayo. Ibig sabihin, find ways and means. Pwede naman kayo pumunta ng ang daming pwede puntahan, libre. Hindi mo kailangan gumastos. My point is, pagganap ng paraan para maging masaya kahit kulang ang pera sa Pasko. Kasi kung pipiliin mong maging malungkot, malulungkot ka. Kung pipiliin mong maging masaya, sasaya. Kasi nasa pagpipili yan. Kaya payo namin, piliin mong magpasalamat lang, Diyos. Sa lahat ng meron ka, kalimutan mo muna yung lahat ng wala ka. Kasi kapag ginawa mo to, malamang magiging merry ang Christmas. Remember, it's not happiness that brings us gratitude. Yes. It's gratitude that brings us happiness. Happiness, ibig sabihin, pag tayo natutong pasalamat, mapapansin mo, parang sumasaya ka. Wala naman nadagdag sa'yo. Walang nadagdag na pera, walang nadagdag na, pero natutong magpasalamat, Lord, salamat kasama ko pamilya ko. Lord, salamat wala kayong salamat. When you start doing that, kahit konti yung pera nyo, sasaya. Hindi ka nagpapasalamat dahil masaya ka. Nagpapasalamat ka dahil ito magbibigay ng kaligayahan. Sa aming pagbabalik, tutuloy natin ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga. Pag-bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global. Rick Garcia pumalik. At Aveline Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dahilan bakit may mga tao hindi masaya tuwing Pasko at paano ito masusunod. Sa ating episode
na. Sana maging merry ang Christmas mo. Okay, na-discuss na tayo kanina. Number 1. Okay, review tayo. Sabi natin, malungkot daw ang ito and malayo sa pamilya. Kung malayo, dilapitan, o kaya kung malayo talaga, piliin maging masaya kahit malayo. Number 2. Number 2, kulang daw sa pesa. Pwede kang maging masaya kahit kulang ang pera mo. Piliin mo yan. Number 3 tayo. Oo. Number 3, masama ang loob sa ibang tao. Totoo po yan. Kaya daw malungkot. Totoo po yan. Oo. Alam niyo, may mga tao ngayon, lalong palapit ng Pasko, palungkot ng palungkot. Kasi alam niya, mayroong tao, okay? So, mama ang loob, o nagalit, o nainis. Nainis. Okay, Oo, because of that, sumama ang loob po, ayan, medyo malungkot ang Pasko. Na-stress pa, tapos Yan. gumante pa. Naku, kapag ginawa mo yan, naku, malamang tataas ang blood pressure mo. Mai-stress ka. Ay baka atakihin ka pa sa puso. So, yun po ang problema po talaga. Pag darating ang Pasko, galit ka pa, inis ka pa. So, problema po talaga yan pag may taong nakagawa ng masama sa'yo, medyo talagang parang ang hirap. Ang hirap po. Ang hirap harapin yung Pasko. Ang hirap maging masaya dahil nga, feeling mo na agrabyado. At kawawa ka naman. Ikaw na ngayon ang naagrabyado, ikaw pa yung malungkot at nagdudusa. Yan, ako malamang may kilala kayong ganyan ngayon na nagdudusa bago mag-Pasko, malulungkot, masama ang loob. Ang masakit, ikaw itong pinag-usapan natin. Alam mong magiging malungkot ang Pasko mo dahil may taong nakagawa sa iyo ng mali. So, ano pwedeng gawin pag ganito Ang option number 2 ay piliin mong patawarin ang lahat na nagkasala sa iyo. Lalo na kung sila ay iyong kapamilya. Oo, yan. Diba kasi to forgive is the highest, most beautiful form of love. And in return, you will receive untold peace. Totoo po yan. Kung mayroon po nagkasala sa iyo, pamilya mo na tayo, mga taong malapit sa iyo. Nagkasala sa iyo, nasaktan ka, masakit yun. Lalo na, ito yung mga taong minahal mo, nagservisyohan mo, hapak may ginawang mali sa iyo. Masakit yun. Ang sakit talaga. Sabihin mo mabuti. Lahat ng tayong tao nagtao. Nagkataon lang, siya'y nagkasala ngayon. Pero alam po natin, may mga pagkakataon sa buhay tayo rin nagkasala sa kanya. So, Yes. punto po, kung ganun po, naiisip natin, minsan nga yung kasalanan natin, mas malaki pa sa kasalanan nila. So, ang problema, focus tayo sa kasalanan nila, nakalimutan na natin ang kasalanan natin. Ang suggestion ko po, in times of this, isipin mo ka, kasalanan ka rin, kamali ka rin sa ibang tao, kung kaya mo patawarin, kaya ka patawarin yung iba, lalo na magtapos ko, Christmas is a time of love and family. So, kailangan Pero parang ayaw magpatawad kasi parang isip nila ako, ibig sabihin okay na yun. Kaya tawad ko na. Forgiveness does not mean what happened is okay. It means not letting what happened take any more of your happiness. No? Ang sabihin nun is, hindi dahil nagpatawad ka, okay na lahat. O kaya is, okay na yung ginawa nila. Hindi po, mali pa rin po yun kung sakali mong talagang yung ginawa nila. Ang punto lang po namin, do not allow yung mali nila kontrolin yung kaligayahan mo. Yes. Lalo na sa darating na Pasko. Ibig sabihin, dapat masaya. Merry Christmas mo eh. Ang problema lang, dahil sa mga ginawa nila, nalulungkot ka. Do not allow what they did. Let's assume it's wrong to control your happiness. Correct. Tandaan niyo po yun. Ikaw ang kukontrol ng kaligayahan mo. Lalo na sa Pasko. At hindi lang sa Pasko. Sa bawat araw. Sabi nga ni Jesus Christ, forgive them for they do not know what they are. Diba? Yung nakapako siya, diba? Totoo po yun. So, Isang dagdag lang makabili na kumisan po isang mas simpleng paraan para mapagpatawad. Forgive them, malamang. Hindi nila alam ginagawa. Malamang marami na silang problema. Malamang may problema rin sila. So patawarin mo lang sila. Malamang masama lang gising nila. When you start thinking that way, na gusto nila alam kanilang magagawa, ang daling magpatawad. Kaya kung minsan ang hirap magpatawad doon. Nako! Sinadya talaga! Pag ganun po ginawa niya, may hirapan talaga. At kapag ginawa mo to, may masama mang ginawang ibang tao sa iyo. Pero hindi pa rin ang Christmas. Yun ang gusto. Yun ang dahilan ba tayo nandito ngayon. Gusto namin maging merry ang Christmas mo kahit anumang masamang pangyayari sa buhay. Kasi forgiveness does not excuse their behavior. No, mali pa rin yun. Forgiveness prevents their behavior from destroying your Christmas.
and life as a whole. Totoo, kung minsan po masakit ito. Tapos na Pasko, galit ka pa rin eh. Hindi, okay, may laki na sinira mo na kay Pasko. Sirain mo pa yung bagong taon. Hindi na tama. Please, forget. Okay, number 4. Bakit daw malungkot? Kasi may mga tao masama ang loob sa'yo. Ito naman, ang ngayon na masama ang loob mo Sa kanila. dahil feeling mo yung mali mo na ginawa. Ang susunod po itang apat na dahilan ba't nanilokot ang mga tao, may mga taong wala ang loob sa loob. It's either may ginawa mali, o tingin mo wala ka na mali, pero tingin niya may ginawa kayong mali. Kaya yan po tayo, may ganyan. Pagka ganyan, isa balisip ng tao, taasan mo na ang pride mo. Yan! Wala ka namang kasalanan, Yan! taasan mo yung pride mo. Kung may kasalanan ka man, siya man. Yan! Diba? Problema niya yun. Yan! Ito po, kawawa ka naman. Pasko, may taong mas ang loob sa'yo. Pwede po ito. Diba? Pwede pong patigasan ng puso. Tigasan ng ulo nyo. Na hindi. Problema nila yun. Sila gumawa ng kasalanan. Ako okay naman. Pwede po yun. Pero Pasko, malamang hindi mo siya gustong makita. Magkita man kayo, hindi mag-iiwasan kayo. So ito tanong, sino pinalungkot mo? Pinalungkot mo yung sarili mo. Pinalungkot ng tao mo yun. Pwede naman po humingi ng tawad para ma-solusyonan na. Yun lang, option number 2. Eto yung, yun ang option number 1. Hindi, ito naman yan. Ito yung number 2, piliin mo humingi ka ng tawad Yan. sa iyong pagkakamali. Tandaan mo, it takes a lot of courage to forgive someone. But it takes an even bigger courage to ask for forgiveness. Totoo po, hindi po ganun kadaling humingi ng patawaran. So, kung tingin mong may mali ka talaga nagawa, do not allow your pride or you asking for forgiveness para sirain yung Merry Christmas. Kasi pwede pong magkaroon ng Merry Christmas kung hindi ka nakapatawaran. Pag ginawa mo yun, magiging Merry na Christmas mo. Pero may iba sa inyo, pag pipilitan niya, Sir, wala naman talaga akong ginawang mali. Paano kung kaya na kung sa problema? palagay mo wala kang pagkakamali, humingi ka pa Bakit? Sa palagay ng iba, meron kang nagawang mali. Yun yung sa paningin nila. So, kapag ginawa mo ito, Merry ang Christmas. Lilinawin po natin, pwedeng sa iyong panandak ginawang mali. Oo. Pero malinaw sa kabila, may nagawa kang mali. Okay. My point is, pwede ka pag humingi ng tawad. Hihingi pa, tingin mo ng tawad ganito. Sorry dahil nasaktan kita. Okay, hindi mo kailangan sabihin yung nagkakamali. Baka nga maisip na. If you felt that way. Yes, patawarin mo. Pasko, mahalan tayo. Let's have a Merry Christmas. You can do something like that. And pwede lang maging Merry ang Christmas. Nako, sana marami tayo natutunan at mamaya tutuloy natin ang ating usapan kung ano-ano ang dahilan bakit ang mga taong hindi masaya tuwing Pasko at paano ito Magbabalik pa ang tulong ko. Pasko. magbibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang babalong ko. Paso mo global. Vic Garcia po. At Avelyn Garcia. Itutuloy na po natin ang pagsalina sa tanong na ano ang dahilan, bakit may mga taong hindi ang basaya tuwing Pasko at paano ito masusolusyon. Sa ating episode na Sana maging merry ang Christmas mo! Okay, discuss na natin ang ilan. Isa-isay natin Okay. discuss. Number 1. Sabi natin malungkot dahil malayo sa pamilya. Okay, number 2, dahil kulang daw sa pera. Number 3, masama ang loob ng ibang tao. Yan. Number 4 naman, may mga taong masama ang loob sa'yo. Sa'yo. At tinuro na po namin kung ano mga solusyon sa problemang yan. Number 5. Malamig lang ang Pasko. Ayan. Malamig ang moy na parang di Wala pang karelasyon. Ayan. Iniwan ng karelasyon. Ayan. So, ito po naman yung mga single o dating double po naging single. Okay, dating may karelasyon, wala ng karelasyon, tamang-tama, nag-break bago magpasko. Ayan, yan po yung mga pinag-uusapan natin. It's either mag-boyfriend, mag-asawa. Pwede po ito yung talagang mag-asawa kayo, iniwan ka ng asawa mo o iniwan mo yung asawa mo. Either way, basta ang nangyari po, mag-isa ka ngayon. Yes. O kaya minsan naman, pwede rin pala ito na mag-ina, mag-ama, magkasama, tapos naghiwalay. Ayan. Ito po yan. So, ano kung ikaw to? Ano option mo? Alam mo, Option number yung iba nagsiselfie. Self-pity ka! Naawa sa sarili. Yan! Tulong mo. Yan! Ikaw awa ka naman. Wala ka nang karelasyon. Malungkot ka. Yan po yan. Yan po yan. Huwag na, option po yan, pero di namin sinasabi yan ang gawin mo. Pero may mga tao, ginagawa po yan.
Paskong Pasko, wala nang karelasyon, malungkot pa. Pwede po kasi walang karelasyon. Wala kang boyfriend, wala ka sa... May nanay ka, may tatay ka, may kapatid ka, may pinsan ka, may kaibigan. Marami pang nagmamahal sa'yo. Bakit ka ba nakatitig dun sa isang taong iwan sa'yo? Sabi nga, kumisan, masyado tayo concern sa mga umalis. Kumisan, kalimutan natin Naiwan. napakaraming naiwan. Can you focus on naiwan kaysa yung umalis? Magiging merry. Oo. Ano naman yung option na mas maganda? Piliin mo magpasalamat sa mga taong kasama mo ngayon. Diba? May nanay pa, may tatay, kapatid, may anak, at iba pa. Kasi kung minsan masyado tayong sinabi nga ni Sir Dimitri, nakatuon sa mga nawala, nakakalimutan na natin yung mga taong naiwan. Kaya kung minsan, kaya hindi ka makapasok sa mas maganda kasi ayaw nating bitawan yung maganda. So may mga pagkakataon po kasi kaya hindi po makapasok yung mas maganda. Ay natin bitawan yung pangit na yun. Bakit? Oo. Parang ganito po yun. Iniwan ka. Inis ka. Galit ka. No? Sa boyfriend mo. Paano may manliligaw sa'yo? Paano may lalapit sa'yo? Kasi itsura mo galit sa mundo. May tao mang magkagusto sa'yo pag nakita kang galit sa mundo, hindi niya lalapit sa'yo. Baka ito pala yung mas mabait, mas responsable, hindi ka iwan sa hirap at hirawa. Ang problema, galit ka pa rin hanggang ngayon. Tigil mo na yan. Let it go. Yes. Kaya nga when God closes the door, tandaan niyo po, He opens the door. Kapag ginawa mo itong mga pinagsasasabi mo namin, ay sigurado po, medyo unti-unti. Hindi ko sinabing biglaan, unti-unting magiging merry. Okay, Number number six. 6. Kaya daw malungkot, walang nakaalala. Walang nakalapit sa kanya o walang natanggap na regalo. Oo, masakit yan! Kaya, Ganyan ang nangyari ninyo, meron kami mga option. Option number 1. pwedeng sumama. Yan! Pwede ka mag- Yan! Pwede ka galit. Ayan! Ito masakit. May mga tao po ganyan po pinipili. Hindi po namin sinasabing yan ang gawin mo. Pero sinasabi lang po namin, option yan ng ibang tao. Ang suggestion namin yung pong gagawin. Eh, kawawa ka naman, wala ka nang ang regalo, wala sa'yo. Malungkot ka pa. So, isa, assuming, nangyari sa akin to, anong gagawin ko? Ito option number 2. Oo, piliin mo alalahanin ng iba. Yan. Ikaw na lang yung umalala sa iba. Ayan! No, magpadala ka ng regalo. Yan. Dahil wala ka nang tanggap, ikaw magpadala. Ayan! No, Hindi ka binati. Oo, batiin mo sila. Iyan! Pray mo sila. Ayan! Kasi kapag yan, malamang magiging Merry Christmas. No? Ibig sabihin, sa lahat po ng bagay na tingin mo hindi mo natanggap, lulungkot ka. Ba't hindi mo isipin, ano yung kaya pwede kong ibigay para sumaya sila? Take note, nalungkot ka dahil hindi mo tanggap. Ibig sabihin, pag may binigay ka, may taong sasaya. Oo. Sino gagawa nun? Ikaw, tandaan mo to. Yung taong magbibigay sa'yo, hindi mo control yun. Hindi pwede sila pilitin, bigyan mo ako regalo, mahalin mo ako, intindihin mo ako, hindi pwede gawin yan. Pero ito po maganda. Ikaw, pwede mong piliin, mahalin sila. Intindihin sila, batiin sila, puntahan sila. Yung kaya mong gawin. Yung hindi mo kayang gawin, masayos. Promise, magiging Merry Christmas. Kumbaga, be a seed-minded. Ikaw yung magtanim ng binhi sa buhay ng iba than a need man. Kasi Christmas is the spirit of giving without the thought of getting. Tandaan niyo po yan, kung magbibigay man kayo regalo, kayo mag-expect na kapalit. Kasi malamang malulungkot kayo. Kasi kung kayo pinaganda yung regalo, maganda yon. Kasi, Tapos bumalik sa'yo, wala. Kaya pangit. Sakit talaga, sakit mo yun. Mas maganda po, pag nagregalo ka, do not expect anything in return. kasi yung minsan, yung bang iniisip natin na regalo is physical lang eh. Or material. Sa totoo lang may regalo ka this Christmas. The gift of all is a gift of salvation through Jesus Christ. Totoo. Sa mga tao po, tingnan po na kayo natanggap na regalo sa Christmas. Meron po. Ang Meron. problema lang po kuminsan, hindi natin alam may regalo pa kasi. Alam niyo po bang may Pasko dahil may mahal na araw? Pinanganak po si Kristo sa lupa sa araw ng Pasko para mamatay sa krus ng Kalbaryo sa mahal na araw para ipagkaloob po sa atin ang greatest gift of all po yun, yung salvation. Huwag niyo po kakalimutan. Kaya po siya pinanganak para mamatay, para tubusin lahat ng ating kasalanan, para lahat po ng kaparusahan na dapat sa atin, siya na po ang tatanggap. Ang kailangan mo lang gawin, tanggapin mo yung regalong binibigay sa iyo. Sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at sarili sa kapagligtas. Siya ang magkakaroon, di ba? Ikaw ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan.
And remember, the greatest Christmas gift ever given wasn't placed under the tree, but nailed to the tree. Totoo po, normally palagi natin iniisip, ang magagandang regalo nasa ilalim ng Christmas tree. But the real story of Christmas is this. That Jesus pinanganak po during Christmas Day para ako sa krus. Para tubos ang lahat ng kasalanan. Wala po nating kakalimutan yan. Tandaan nyo, walang Christmas kung walang Pasko ng pagkabuhay. Kaya lang may Christmas o Pasko is para magkaroon ng pamatay si Kristo, tubusin ang ating kasalanan. At magkaroon ng Pasko ng pagkabuhay o Resurrection Sunday para matubos lahat ating kasalanan. Kaya ulitin lamang namin ang ating pinag-usapan sa ano dahilan bakit yung mga taong hindi masaya tuwing Pasko at paano ito masusolusyonan. Sa ating episode na, sana maging merry ang Christmas mo. Para mas maganda, balikan po natin lahat ng ating pinag-usapan. Bakit ba maraming tao malungkot sa Pasko? Paano ba masusolusyon? Anong kalungkutan number 1? Malaki sa pamilya. Eh di naman, pero kulang sa pera. Maghanap ng dagdag na pera. Masama ang loob sa ibang tao. Okay, de. Patawarin sila. Oo, may taong masama sa loob Eh di humingi ka ng tawad. Oo, malamig ang Pasko. Eh di maghanap ng relasyon eh. Kasama mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo. At huwag mag-self-pity. Papili mo magpasalamat sa mga kasama mo ngayon. Yan. Diba? At syempre, siguro, ang pinaka-importante na pag-usapan natin dito kanina, 6. walang nakaalala niya. Hindi po totoo yan. May nakaalala sa iyo. Ang Diyos po, kaya may Pasko na alala ka niya. Kaya siya pinanganak sa lupa para mamatay sa krus ng Kalbaryo at mabuhay na muli para tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Wag na niyo po bilhin. Wala ka mang natanggap ng regalo. Pero tandaan mo, ang tunay na regalo ay ang salvation, no? Ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesus para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag niyo pong kakalimutan niya. Pwede po maging masaya, maging merry ang ating Pasko. Yes. Nalangin tayo. Ang mga nasa langit, maraming pong salamat sa pagkapaalala niyo sa amin. Ano man po ang sitwasyon ng buhay na meron ka. Sana po maunawaan mo na tunay na kahulugan ng Pasko. Na kayo po'y pinanganak dito sa lupa upang mamatay at mabuhay na muli para tubusin kami sa aming kasalanan. At kung tatanggapin lang namin kayo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, matatanggap namin ang greatest gift of all. Ang dalangin ko po sa lahat na nakikinig sa araw nito, matanggap niyo sana ang greatest gift of all. At sa mga taong gustong matanggap ito, sumabay lang sa simpleng panalangin dito. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat po na ikaw ay panganak, patay sa krus ng Kalbaryo. Patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Inaanyayahan kita sa aking puso, pumasok ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ngayon at magpakailan. Amen and amen! Kapag ginawa mo yan, sigurado magiging merry ang Christmas mo. Tandaan kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Invitayin niyo po ang inyong mga kapamilya na tumuto sa programa ito. So, susunod natin pagkasama. At sama-sama natin pagandahin nating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay, ako po yung kapamilya, Vic Garcia. Ako po si Avelyn Garcia, laging tandaan, Sa tulong ko, pasa mo global, gaganda. Tulong ko ipasa mo. Gaganda ang